Game tayo. Timing belt, malaki. Mahaba yan, no? Siyempre, ilalagay natin yung ito. Yung arrow niya. Dapat lakpa ganon. Yung sprocket. Kaya muna natin to. Itong paglagay ng sprocket, pag ganyan hindi pwede pag ganito kasi ito is stopper ito para di lumabas yung timing belt. Kasi pag ganyan lalabas. Masyadong malikot ito. So yan, sinisiting ko na yung okay. Ngayon ay nakaset na yung timing belt. Yung mahaba. So pakawalan na natin tong tensioner bearing nya para humigpit. Para humigpit. Yun, itik na. Kung pumitik na yan, sabihin niya lang pinaka-tension niya ng belt. Itong spring na ito yung nagdadala ng higpit. So, higpitan na natin to. Stop naman. Ayan. Check na rin natin yung timing. Gamit tayo ng mahiwagang salamin na. Isa na yun. Ito. Salamin is real. Dito, pre. Tutukan mo. Check natin yung timing. So, ito yung timing niya. Doon. Ito. Dito, injection pump. Ayan. Nakatutok doon sa natin. Ayan. Tutok yan dito. Ito yung timing nya. Dito naman tayo sa camshaft. Ito. Itong point na to. Tutok. Okay. Ayos na yan. So ito na yung bago nating rocker arm shaft. So isukat natin siyempre. Ang tama sa tornilyohan. Lagyan natin ng bolt. Ang sakto nga. Okay. Siyempre, sukat din natin itong isang rocker arm. Ang kakasya. Intake manifold. Okay, suabe. So, assemble na natin to. May mga washer pala ito, maliliit. Ayan o. Pinaka-stopper niya dyan. Lalagay natin dito. Okay. Lagyan natin ng bolt para di tanggal. Spring. Another washer. Abulin mong kamay ko pa din. Intake. Sunod natin ay exhaust. Exhaust rocker arm. Hindi kasi ito magkaparehas. Iba yung intake, iba yung exhaust. Yung pinagkaiba niya sa intake exhaust. Ito, pagdikitin natin. Ito yung intake, exhaust.
Ito yung intake. Mazda nyo. Yung intake, yung exhaust, tuwid. Yung intake manifold, rocker arm, intake manifold. Intake rocker arm, baliko. So, di magkaparehas. Next. Another washer tayo. So, for short, masyaba haba yung video natin. Ganun lang ang paraan. Lagyan uli ng tapos spring uli, rocker arm. Ganun na lang kasi kung uubusin natin, mauubos yung oras natin. Ganun lang. Alright, ngayon na-assemble na natin yung rocker arm. Kabit na natin to, baka ikabit pa ng iba. Setting na, setting. Setting. Yung tornilyo. Ano na. Setting na natin. Ito natin. Hindi kaya. Alright. Ngayon na-setting ko na yung rocker arms at saka yung timing belt. Okay na. So siya nga pala, by the way, yung timing belt ay may kilometers na dapat sundin. Every maximum niya is 100,000 kilometer. Magpapalit ka niyan, whether na maganda pa yan o maganda pa tingnan o bakbak na, kailangan palitan. Kasi biglang naputol lang ito. Dapat niya mga 80,000 kilometer palitan na yan. Kasi pag naputol yan, maraming sisirain. Pwedeng maputol itong mga rocker arms. Yung camshaft napuputol din. Itong mga balbula na babaluktot yan. Itong camshaft rocker arm shaft napuputol din. Sunod, malolobo na Okay, ngayon ay mag-tune up tayo. Ang gagamitin ko diyang gauge ay 0.010 sa inches yan. Sa mm naman 0.25. Yun ang specification gauge ng makinang ito. So game tayo, dito tayo sa uno. Nakat-up dead center na yan eh. Number 1 tayo. So dapat smooth lang ito. Hindi pwede yung mahigpit. Dapat smooth lang. Napipil natin, kaya nga filler gauge ito eh. Firing order 1342. Running mate 1423. So ayan, dapat pag hinugot natin smooth lang siya. So ganun dito sa exhaust. Intake exhaust ito eh.